Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ayon sa report ni Dave McMenamin ng ESPN ay sinabi ni Rich Paul na siyang agent ni LeBron James na apat na ang team na tumawag sa kanya na interesado sa trade involving ang 4-time MVP at handang tanggapin ang 1-year $52.5 million contract nito. Subalit yun lang ang alam natin sa ngayon. Hindi natin alam kung anong team ba ito. Championship contender ba ito tulad ng gusto ni LeBron o kung ano pa man. Ang sinabi lang ng agent ni LeBron mismo ay apat na ang team na nag-contact sa kanya at nagpakita ng interes sa possible LeBron James trade. Ganun pa man ay sinabi din nito na hindi sila o hindi pa sila humihingi ng trade at hindi din nila napag-usapan ng Lakers General Manager Rob Pelinka ang possible trade. At ang Lakers nga ay hindi pwedeng gumalaw dito ng mag-isa dahil may no trade clause nga sa LeBron sa kanyang kontrata. Bale wala nga pakikipag-negotiate nila kung wala din naman planong lumipat ng team ang 4-time MVP. Balita din ni Dave McMenamin na nagsimula ang hindi magandang relasyon sa pagitan ng LeBron at ng Lakers matapos na hindi ito bigyan si LeBron ng contract extension ngayong offseason. Tila bang ginawa ng Lakers ay desisyon na nga ni LeBron kung kukunin niya ang player option. Subalit kapag pumasok siya sa free agency ay wala na siyang makukuhang kontrata sa Lakers para sa mga susunod na taon. At ayon sa designated reporter ng Lakers para sa ESPN ay hindi ito nagustuhan ng kampo ni LeBron James at ni LeBron mismo. At ngayon ay medyo may tampuhan ang dalawang kampo. Kanina ay inalok si LeBron na sumali sa broadcast team ng Summer League para mapag-usapan ng sitwasyon, subalit tumanggi ito. So makikita nga natin sa mga susunod na araw kung ano ba ang magiging kasunod ng mga balitang ito mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay mananatili pa din si LeBron sa Lakers pag umpisa ng 2025-2026 NBA season? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Noong mga unang araw ng free agency ay kinausap nila si Chris Paul at pinag-usapan nga nila ang posibleng kontrata niya sa team na ito including ang starting point guard position na request ng future Hall of Famer. Ganun pa man ay hindi muna ito tinanggap ni Chris Paul dahil malayo nga ito sa Los Angeles kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Ayon nga kay Chris Paul ay mahal niya ang basketball, subalit mas mahal niya ang kanyang pamilya. Kaya naman ganun na lang nga kaimportante sa kanya ang manatiling malapit sa LA area. At ang mga teams na medyo malapit dito ay ang Lakers, Clippers, Warriors, Phoenix Suns at pati na din ang Sacramento Kings. Ganun pa man ay hindi na nga siya hinintay ng Bucks mga kaibigan dahil na-secure na ni Cole Anthony ang buyout mula sa Memphis Grizzlies matapos sa maging parte niya ng Desmond Bane trade. Sa Grizzlies nga ayaw nila mga kaibigan na umangat sa second apron kaya naman pinakawalan na lamang nila ito. Ayon kay Shams ay plano nitong pumirma ng kontrata sa Milwaukee Bucks kung saan expected siya na maging ang starting point guard ng team. Pwede pa din naman na lumipat si Chris Paul sa Milwaukee Bucks subalit hindi nga ito inaasahan sa ngayon na mangyari dahil binigyan pa lamang ng Bucks si Ryan Rollins na isa ding point guard ng 3 years $12 million contract. Bukod na lang nga kung parehong minimum contract ang kukunin ni Cole Anthony at Chris Paul.